Mga kababayan, ma'am sir, this is Jom the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is May 12, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Cross Residences, dito yan sa may Nueva Vizcaya Street, Santo Niño or Santo Cristo Bago Bantay, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may panahon shop sa may Buena Mar Avenue, Novaliches proper, Quezon City. Novaliches, Quezon City. Tapat traffic. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin siya, disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya natin po pang nakuha na po natin sila. Kung hindi ka witness ikaw ay kumbaga meron lang gustong manakit sa'yo o sa iyong pamilya, pwede yan, pwede ka rin humingi. Pero again, kailangan sila mag-investiga kasi yung pananakot sa'yo, yung pagbabanta sa'yo, krimen yun. Okay, Diba? so depende siya, case-to-case basis siya. Kasi for example, babalik na tayo sa latest na mga situation mo ngayon. Si Senator Bato de la Rosa. Kasi po, technically wala siyang kaso sa Pilipinas. Meron siyang kaso sa International Criminal Court. May tuturing ba natin siya sa kaso ito na akusado siya? Hindi. Okay. Unang-una, sabi mo wala siyang kaso. Sesa natin. Hindi. Natulog ulit siya kanina. Constitution, presumption of innocence. Di ba? Hindi yun, porque may nag-file sa'yo, kumbaga, pwede ka ng arrestin. Kaya nga, Kumusta, Senator Daddy? Congressman ka man. Kagigising. Pero tama po yun. Kasi, kumbaga, yung nag-i-invoke na yun, na dapat siyang madinig bago siya husgahan, dapat siyang pakinggan bago siya huliin, arrestuhin, ang habla sa kanya or ang allegation kasi wala pa nga siyang kaso. Siya yung hindi nagbigay ng due process dun sa mga biktima. Allegation lang po ito. And Kasi he was innocent pa rin he siya. was the PNP chief. Correct. Noong mga panahon na nangyayari yun, hence meron siyang Okay, S1. pero magre-rewind ako ng konti, partner. Halimbawa, ito, related ka ba dito? Rewind tayo ng konti. Panahon ni dating senador Benigno Aquino. Okay, so tingnan natin, sitting senator siya, pero kinulong siya. Okay? Tama. At ngayon napatunayan, Trump up. Ibig sabihin, inimbento yung kaso. Pero martial law yun that time, di ba? Oo, pero kumbaga, Dito po pero kung tutusin mo, ito yung, Ha? kumbaga, kaya merong safeguards ang ating 1987 Constitution. Because of that Alright. very green, kumbaga, experience. Yung same experience natin ng martial law, hindi na tayo dapat na, kumbaga, pumayag na maulit. So kung tutusin, nakinabang ni Senator Bato doon sa mga safeguards na nandyan sa ating Constitution. Kasi hindi pwedeng maging makapangyarihan ng any single branch of government. Kasi kung hahayaan natin kagaya nun, ang NBI ay under the executive, under the Department of Justice. Sila rin na may control ng pagpa-file ng kaso. Sabihin na natin may safeguard, preliminary investigation, merong hearing sa korte. Pero tandaan natin, even, halimbawa doon sa kaso ni Senator De Lima, ngayon alam natin na basura Oo. o lahat na ba or karamihan doon sa mga kinaso sa kanya. So talagang invento yung kaso. Kung tutusin mo, kung payagan natin na basta yung presidente, or sorry, executive branch ay kumbaga na-determine na nila, nakapag-file na, at kagaya nun, yung dati hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa judge, sinampa yung kaso, nag-hearing sila 6-7 taon na naka-pending yung kaso. So kung tutusin, yung nawalang taon kay Senator De Lima, yun yung even sought to be prevented here. Kaya lang dito, nabaliktad, diba? Yung nakikinabang doon sa ganong checks and balance, now, kumaga, dahil sila yung, makapangyari sila yung mayroong majority Mayorya, sa oo. Senado. So, Okay. anuman yung kanilang desisyon,
may presumption of regularity. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong Korte Suprema. Okay, ngayon yung iba sasabihin, ako, yung Korte Suprema, okay, question mark, di ba? Pero tandaan po natin, wag po tayo maiinip, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil tandaan natin, yung ating konstitusyon, nakadesenyo po yan. Tandaan natin na walang isang ahensya ng pamahalaan ang dapat na namamayani over the others. Okay. Dapat meron yung, kumbaga, kung kailangan nating bantayan yung mga korte na maging independent, bantayan natin. Huwag natin i-dismiss. Ako, may palakasan din dyan. Nilaga, hindi po. Dapat doon tayo, let's stay the course. Magtiwala tayo sa ating mga institusyon kasi yan lang ang pag-asa Ito? natin. Kapag may gulo dyan, kapag hinayaan natin na mamayani ang isang branch, whether legislative yan, executive, or even the courts. Kasi yung korte, meron din silang checks and balances. Impeachable officials din ang Supreme Court justices. Impeachable officials din sila. So may checks din ang House sa kanila. So yan po ang disenyo ng ating democraticong society, ang ating 1987 Constitution. One last question for tayo bago tayo mag-commercial break. Quick question, short answer. Ang layo na nung protective custody dun sa Hindi, pero kailangan natin maintindihan eh. Konektado po kasi lahat ng mga ito eh. Opo. So, ito po, nasa Senate na ngayon, kung i-entertain natin yan eh, hindi mo na siya aalisin dyan kasi nga may mga ganito po tayo, mga safeguard na naggamit niya, nag-hit niya itong golden card na ito or golden egg. So, paano po ito? Kapag po lumabas na po siya sa premises ng Senado, maaari na po bang arrestin sa Senator Bato de la Rosa? Sige, partner, pero tandaan natin yung mayroon yung kondisyon, yung parliamentary immunity or congressional immunity nila, dalawa, huwag natin kalilimutan. Una, lahat ng kanilang ginagawa sa Senado, whether yan ay paggawa ng batas, congressional hearing, privilege speeches, Oo. hindi po sila pwedeng kasuhan dyan, number one. Number two, yung immunity from arrest for crimes na ang imposable penalty ay below 6 years. At yun, hindi lang basta na isampa. Kailangan merong arrest warrant from the court. Kasi again, hindi pwede dapat executive lang magdedetermine. Nagsampa siya ng kaso, pwede nang arrestuhin. Dapat matetest yan. Merong check and balance ng korte o merong reasonable certainty. Okay, ngayon, meron na siyang kaso sa korte, may warrant of arrest. Above 6 years ang penalty. Ngayon, paglabas niya sa Senado, pwede na. Ayun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, nakikita ko actually dami yung questions. Thank you so much. Napakarami na naman po nating viewers for this hour. Oh, yes. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. Mag-usap po tayo mga kapamilya, mga kababayan para malaman din natin kung ano po mga posibleng po pwede pong mangyayari niyan. At alam dapat natin, sabi mo babantayan natin Yes. mga nangyayari. So, the more na marami pong may alam sa batas, mas maganda po yun para sabay-sabay po tayo magbabantay sa mga nangyayari po sa ating pong bansa. So, sa ngayon po, magbibigay po muna kami sa ilang mga paalala, pero huwag po kayo magbibigay mga kapamilya, magbabalik ang hello. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM. Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nakokontrol. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health. Ang galing, pang matagalan. Parang tayo lang ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. For leaner health,
Level up na! Liberate Pro, si Limarina Multivitamin Spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Silmarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silmarin, may multivitamins pa. At Liberate Pro. Tulong sa pangangailangan ng atay. Liver up na tayo with Liberate Pro. Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat kato sa kami sa pag-budget sa balita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. Kasi FM Branch of Patrol sa Iceland, una sa balita, una sa public service. Basta AM, DCMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Meron po tayong mga mahalagang balita. Malacanang tiniyak na bibigyan ng proteksyon si Senator Ronald De La Rosa ng naaayon sa batas. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Attorney, tiniyak ng Malacanang na bibigyan ng karapatang proteksyon si Senator Ronald De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, gaya na ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings, makakaasa ang senador na bibigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan na naaayon sa batas. Sakaling maaresto ng ICC De La Rosa, sinabi ni Castro na lahat ng karapatan bilang isang akusado ay tiyak na ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Nabulito ng Malacanang matapos manawagan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng proteksyon bilang isang Pilipino. Manghang naman ang sagot ni Castro na sapay ng senador sa Pangulo na pag-isipan ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya na imposibleng dumating anya ang araw na malagay sa parang sitwasyon ni dating Pangulong Tito Duterte ni Pangulong Marcos Jr. Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato, Being charged and arrested for a crime. and to be delivered to ICC, to be surrendered to ICC. Perhaps hindi ho sa ICC but being charged and arrested for something, for an offense. Sana tinanong yung muna kung anong kaso. Kasi kung pag-usapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DCMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Huwag na magkatuloy. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Partner, from Hello Attorney, mag-hello doctor muna tayo. Oy, hello. Nanonood daw si Dr. Paulo Silva at Dr. Mitch Echeverry dyan sa St. Luke's PGC Doctor's Lounge. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo, magandang hapon. Ibig sabihin, nanonood lahat ng mga doktor sa atin doon ngayon. Wow! Pag-usapan na natin mga dapat natin Tayo yung pag-usapan. kanilang manukulang. Ano po ba ang tamang maintenance? Pero pala, nagkano pala tayo? Nag-consultation. Salamat Ako sa din. Ako din. Ano ba yan? Ako Hello, kila yan. Tita Nona Damian. Si Sa social life posting, may tanong po sa atin, can the Supreme Court block the warrant of arrest na inilabas sa isang international court and ma-override ba ng protective custody yung warrant na iyon? Okay, unang-una, lahat ito ay speculative. Kasi, tandaan natin, dito ngayon ay sitwasyon. Dahil na-block ng Senado ang tangkang pag-aresto Ng NBI? ng NBI. So, yung NBI ngayon pwedeng tumulog sa korte to question itong majority resolution na nagbibigay ng protected at nag-prevent sa service ng warrant. Unang-una, hindi pa natin nakikita ano ba yung uri ng dokumento. Ang malinaw, hindi yan warrant issued from a Philippine Hindi partner. court. Oo. So yun, kasi nga wala naman tayong nabalitaan, public record yan. Kung meron ng pending criminal case laban kay Senator Bato sa ngayon, wala. So kung pwede ba, tandaan
tandaan natin, kung merong mga ahensya ng pamahalaan, hindi lang legislative or the executive, in this case Senate and the NBI, laging final arbiter ang ating Korte Suprema. Kasi yung Korte Suprema, kagaya nung napag-usapan natin noong mga nakarang araw, kung may question, sino ba ang may tamang otoridad? O kahit na may otoridad ka, pero in-exercise mo yung authority, meron kang jurisdiction, in-exercise mo yung jurisdiction na grabe ang lampas-lampas sa limits na inaalaw ng Constitution, pwede ang strike down ng Korte Suprema as unconstitutional dahil grave abuse of discretion. Pero gaano katagal ang proseso na yun, partner? Yan, hindi ko masasagot. Ang hirap ko naman ng partner. Ito yung mga legal na remedyo. Kung sa tingin mo, ang isang, at ikaw, magagamit mo ito kasi halimbawa, ikaw ay inaaresto. Oo. So, ano ang iyong legal recourse? Anong legal na remedyo mo? Questionin mo yan sa korte. Oo. Kasi yung, di ba, ang umaaresto sa'yo, law enforcement agent, executive yan. Under yan ng Office of the President, DILG, Tama. PNP, di ba? O kaya, the Secretary of Justice, NBI, yan yung mga pwedeng umaresto sa'yo. Yun, pwede mo yung questionin sa korte. Laging gano'n. Kumbaga, hindi higit na makapangyarihan ng kahit na ano. Kasi ang sistema natin, halimbawa yung sa tingin mo yung mali yung desisyon. Oo. Wala na. Sinabi ng Korte Suprema, final. Oo. Kasi nag-aaway kayo sa manahan. Oo. In 200 meters, Natalo keep ka sa right iyong on. Then mga in kapatid. 100 meters, Wala ka nang turn magagawa right. doon kasi final arbiter ang Korte Suprema. Pero sa isip mo, hindi ito mga tarungan. Yung desisyon na yun, batay sa batas. Oo. So ang gusto mo, hindi ito makatarungan, hindi dapat ito mangyari sa In ibang 100 tao. meters, So keep right ang on. remedyo mo, punta ka sa Kongreso, dapat palitan itong batas. Halimbawa, kung ikaw ay illegitimate child, kalahati lang. Ayon sa civil code, kalahati lang ang ano mo. Bakit ganun? Pareho naman kaming anak. Hindi ko naman kasalanan na In 70 pinanganak meters, ako ng mga turn right magulang ko onto hindi Greenhill kasal. Highway. Bakit ako magsasuffer ng kalahating mana? Babalik ka. Hindi Korte Suprema kasi Okay. hindi pwedeng gumawa ng batas. Hindi Ang pwedeng palitan ng korte ang batas. Pupunta ka doon sa In 200 Kongreso. meters, keep left Kongreso, on baka gusto nyo Greenhill i-revisit. Highway. Tingnan mabuti. Hindi na makatarungan tong batas na to. Di ba? Walang kasalanan ng mga illegitimate children, non-marital. Equalize nyo na ang kanilang mana. So, Kongreso may mga yun. tamang ahensya kang dapat Correct. lapitan sa bawat sitwasyon. At even, partner, yung korte, halimbawa, minsan may kinoconvict sila. Mm. Meron sila minsan na, kumaga, In 100 parang meters, keep left obiter or extra statement sila doon. Sinasabi nila, ito, bagamat may ebidensya laban sa kanya, parang hindi naman commensurate yung pinapataw na parusa ng batas. So minsan meron silang rekomendasyon for executive clemency. Okay. Continue At yan, on Greenhill Highway kumbaga, for 3 kilometers. hindi niya sasabihin, oy, hindi niya utusan ng executive. Sinasabi niya, baka gusto niyong tingnan. Kasi yung executive clemency, exclusive jurisdiction yan ng executive, ng Pangulo. So, hindi sila pwedeng magmando, hindi sila pwedeng mag-utos. Pwede silang magmungkahi, pero hindi sila ang masusunod kasi wala namang kaso na dinidesisyonan nila. Oo. Ang hirap po na pinag-uusapan natin ngayon, lalo na sa kaso ng Senator Bato de la Rosa, kasi ito po yung unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na meron po sitting senator na may warrant of arrest sa international court. Correct? Oo. Correct. Diba, partner? So wala pa tayong masyado talagang mga batayan na pwedeng gamitin from past experiences para po pwedeng gawing batayan ng Korte Suprema, ng mga agencies natin on how we're gonna move. Anong mga magiging next steps natin dito. So, further, meron tayong question dito kay Louie Basco. About pa rin to kay Senator Bato de la Rosa. Paano kapag inabutan na ng session break ng Senado? Pwede po ba nun na mapuputol din ang proteksyon ng Senado Okay. sa kanya? Tandaan natin yung sinasabi natin kanina, kung siya ay inaaresto, kinasuhan batay sa kanyang mga ginagawa bilang senador, gagawa ng batas, nagka-question sa congressional hearings, yung mga privilege speeches niya, Oo. hindi siya pwedeng arestuhin Okay. kahit kailan. Immune siya
sa kanyang trabaho. At yun ay ginagawa niya